No, okay. Be ready kasi yung topic natin ngayon in Joel chapter 2, verse 12, sabi roon, even now, the Lord says, return to me with all your heart. Bakit tayo pinare-return? Ang dami ng message before itong natin, tapos meron pang mga message for 2 weeks. Amen. Kasi meron nga tayong babalikan. Sabi nga ng preaching last Wednesday, no? Mag-U-turn tayo. Kasi baka napapalayo na ang landas natin. Amen. So itong sabi rito ng Joel chapter 2, return to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. Tear your hearts, not just your garment. Return to the Lord your God, for He is merciful and compassionate, slow to anger, and boundless in loyal love, often relenting for calamitous punishment. So, ang ano rito, no, kaya tayo pinababalik, kasi baka mamaya ang tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa alam na lumalayo ka na sa tinatawag nating Ama. Remember, this parable is not for the lost, yung mga hindi kapamilya, hindi kapuso. Amen? This parable is to those who are already Christian in the family of God. Kaya nga, nung magtanong ang mga disciple ni Jesus Christ, teach us how to pray. Sabi niya, this is the manner how you pray. Say, Father in heaven. Meaning, may relationship na yung mga disciple niya sa Ama. Because they acknowledge or they need to acknowledge that God is their Father. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sino ba ang ama mo? Because the Father that we have is the true God. Amen? Hindi yung kasi dalawa ang Father na dito sa mundo. At sinasabi nung isa na Father ay is the father of all lies. Sino yun? So the devil or Satan is the father of all lies. Sino yung father ng truth? Basahin nga natin ang John 1:14 para maintindihan natin sino ba yung truth na yan na sinasabi. John 1:14. Okay, basahin nyo nga. Want to go? The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Sino raw yung galing sa Father na yan? The one and only. Kaya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only. Remember the word only. Wala yang kapatid. Nag-iisang anak. Naintindihan natin? So, ang sabi riyan, He made His dwelling among us. The Word that became flesh. Iisa po yung anak ng Diyos na yan. Amen? Kaya kapag sinabi mo yung katabi mo, babae, Son of God, pwede rin. Kasi ang nasa loob niyan ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng Diyos. Maliwanag po ba? Kaya pag sasabihin mong anak ng Diyos, Son of God, kahit na ano ang kasarian niyan, kapag siya ay tinawag na Son of God, tinanggap niya ang salita ng Diyos. And the Word became flesh and dwell among us. Kaya
we have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Kaya naman yung prodigal son, sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw yon. Pinababalik ka na sa iyong tahanan. Amen? Pinababalik ka na sa iyong ama. Kasi maaaring ginagastos mo na ang minana mo sa Diyos. Hindi mo pa alam. O hindi ka pa nangihingi kasi hindi mo alam ang identity mo. Na meron kang half ng kaharian ng Diyos para sa iyo. Yung kalahati para sa katabi mo. Amen. Kasi magkakapatid tayong lahat sa panangin ng Ama sa langit. So the God, the Father, sabi niya, when you pray, sabi niya sa mga disciple, say, Father in heaven, meaning you must have relationship with me. Kasi nga, nung tinanggap natin, for as many who receive Him, sabi sa John 1:12, to those who believe in His name, the one and only begotten Son, He gave them the power to become children of God. May kapatid na ba si Jesus? Sabihin mo, meron na, ako yun. Ha? Meron na ba? Adopted son tayo, di ba? Kasi isa lang ang son niya. Pero bakit ka inadopt? Dahil yung son niya, tinanggap mo. The spirit of truth. Hindi yung spirit of lies. Marami kasi yung spirit of lies ngayon, ano? Parang mga flies. Bumubulong-bulong sa, zzz. Huwag kayong maniwala ron. Amen? Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Paano? You have to read your Bible daily. Diyan ka lang makakaiwas sa lahat ng bulong ng demonyo. Amen. Amen. Kahit na sino bumulong sa iyo, sabihin mo, dito ako sa salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. John 14:6, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kung hindi natin pakikinggan ang kanyang salita at hindi natin lalakaran ang salita ng ating Panginoon, baka maligaw tayo. Sabi nga ni Sheila Lynn, last Wednesday, you have to U-turn. Sabihin mo sa katabi mo, nag-U-turn ka na ba? O hindi mo na pakinggan ang preaching ng Wednesday? Ha? So, bakit tayo mag-U-turn? Because gusto ng Ama sa langit na ikaw ay hindi mapahamak. Famine will come. War will come. Earthquake will come. Tsunami will come. All the diseases, incurable diseases will come. Pero ikaw mananatili sa Panginoon. Because it is His promise, I have overcome the world. Huwag kang matakot. In Matthew chapter 24, I have overcome the world. Tandaan natin ito, no? Kapag ikaw overcomer, kasama mo si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo na overcome ko ang virus. Ma-overcome ko ang war. Rumors of war. Ma-overcome ko ang famine. Because yan ang pangako ng Diyos. Amen? Sa Matthew 24, pinapisign na yan ni Jesus. Pero dapat ma-overcome mo rin na ikaw ay gamitin ng Diyos. Paano yun? Matthew 24 verse 14,
bago bumalik ang Panginoon, dapat magamit tayo lahat. Amen. Tingnan natin. Matthew 24 verse 14. Basahin nyo nga. 1 to go. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. So, the gospel of the kingdom will be preached before the end of the world. Kailangan maging testimony ka. Kahit hindi mo pinipreach, nakikita sa iyo ang liwanag ng salita ng Diyos. Nilalakaran mo. Kasi si Jesus Christ, no, wala pang Bible noon ng New Testament. Ano ang nakita ng mga tao? Bakit sila naniwala? Kasi lumalakad si Jesus according to the Word of God. Amen? Wala na yung Jesus ngayon na kasi sinabi niya sa cross, it is finished. Ano na ngayon ang pakikinggan mo? Therefore, there is a Bible, there is a word that we need to follow and obey. Amen? Tingnan nga natin, mahal mo ba si Jesus? O konti lang nagsabi, mahal mo ba si Jesus? Okay, tingnan natin yung nagmamahal kay Jesus. John 14:23. Basahin nyo kung totoong minamahal nyo ang ating Panginoon. John 14:23. Okay, go. Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Mahal nyo ba si Jesus? Amen. Are you sure you are doing His job? Sabi niya rito, if anyone loves me, he will obey my teaching. Ano ng teaching? Nasaan na kayo ngayon sa teaching ng Lord? Ang church natin, meron tayong discipleship. Powerful discipleship 1 hanggang 1.8 yan. Sino rito tapos na noong 1.8? Taas ang kamay. O konti. Ilan na disciple nyo? Amen. So, kasi ganyan ang ganyan ang turo ng Panginoon. Hindi naman tayo pinepwersa, pero sabi niya, no, He will obey my teaching. Kung ayaw mong magpa-disciple o ayaw mong mag-disciple, think about it. Are you doing the teaching of Jesus? Matthew 28, verse 19. Ano sabi niyan? 28, verse 19. Basahin nga natin, sabay-sabay. Matthew 28, verse 19. 1 to go. Jesus came to them. Okay, go. Therefore, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Jesus Christ will be with you always, sabi diyan, if you obey everything He commanded you. Now question again, do you love Jesus? Tanungin mo ang katabi mo, do you love Jesus? Next question, please. How many disciples do you have? Even one is enough, actually. One in a year, in 12 years, meron ka ng 12 disciple. Hindi naman paramihan ng disciple yan eh. Ang importante, sinunod mo ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Go ye therefore. Pwede mo maging disciple
ang kapitbahay mo o kakwarto mo. Pwede mo maging disciple. Paano yung discipleship? Tuturo mo lang kung ano yung natutunan mo kay Jesus. Wala nang iba. Amen? Paano yun? Habang naglalakad ka, nakikita sa iyo yung karakter ni Jesus. Kahit saan ka magpunta, ang laman ng bibig mo, yung salita ng ating Panginoon. Lagay mo sa John 14 verse 24. John 14:24. Okay? Kasi kasama mo si Jesus, sabi niya, no, pangako niya, up to the end of the age. Ibig sabihin, hindi up to the end of the world kasi yung iba, up to the end of the world, ibang translation. Pag end of the world na, end na ng age mo yon. Kung ikaw ay maagang kinuha ng Lord, no, kasama-kasama mo siya. Amen? Ayan, basahin nyo. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Kanino raw yung teaching na naririnig nyo? To the Father, to the God, na nagsasabi, return to me. Rend your garment. Rend your heart, not your garment. Bakit? Siya nagbigay ng garment sa inyo. Lahat ng kahubaran natin, ang Diyos ang unang nagbigay ng damit diyan. Naunawaan ba natin yon? Genesis chapter 3, nung magkasala si Eva at si Adan, no? Let's look back, no? In Genesis chapter 3, verse 21, basahin nyo. 1, 2, go. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ano ginawa ng Diyos nung magkasala si Eva at si Adan? Dahil sabi ni Adan, Adan, nasaan ka? Sabi ng Diyos kay Adan, Adan, nasaan ka? No? Ano ginawa ni Adan? Dahil nagtatago, alam niya, may kasalanan siyang ginawa sa Diyos. Hindi siya marunong sumagot. Sabi ni Adan, nandito po, nasa ilalim ng puno, nagtatago. Di alam na ng Diyos bakit siya nagtatago. Bakit ka nagtatago? Sabi niya, kasi po nakahubad kami. Sino may sabing nakahubad ka? Sinuway mo ba ang aking pag-uutos na huwag mong gagalawin ang bunga ng puno ng karunungan na nasa gitna ng paraiso? Nagkasala si Adan, nalaman ng Panginoon kasi nga nagtago. Sabihin mo sa katabi mo, pag may kasalanan ka, huwag ka nang magtago. Alam ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Amen? Amen. Itong bunso na anak ng Ama, lahat ng kayamanan na para sa kanya, binigay ng Ama. Lumayas doon sa palasyo. Ano nangyari? After several days or years, no? Namulubi siya kasi wala na siyang kayamanang dala-dala. Ano ginawa niya? Nagpaalipin siya. Nag-alaga ng baboy. Dahil sa sobrang gutom, pati yung pagkain ng baboy, nilamon. At naalala niya, na-realize niya, doon sa aming tahanan, malaki ang aking kwarto. May mga servant pa ako. Naalala niya yung iniwan niyang Pilipinas
No? Malaki ang lupain nila. At may mga servant na busog, hindi pinapakain ng kaning baboy. Amen? Nagpunta ng Dubai. At naubos lahat ng kanyang pinadala ng kanyang ama. Nagbenta ng kalabaw, nagbenta ng ari-arian, pati baka, pati baboy. Para lang sa kanya. And then babalik siya sa kanyang ama. Ama, ito dala-dala ko, resibo. Ano pa, maruruming damit at lumang damit. May mga bukbok na nga po. May butas pa sa kili-kili. Ama ko. Sabi niya, doon sa kwento, no, sa parable of this son, prodigal son. Magpapaalipin na lang ako sa iyo kasi yung dati kong employer, pinapakain ako. Darak. Ang kinakain ko sa Dubai, sapat na ako sa shawarma. Nagugutom ako. Ay, sobra yung aking amo. Sinasaktan pa ako. Ganyan na naranasan ng mga ibang OFW. Amen? Yung mga first-timer dito sa Middle East, hindi nila alam ang ugali ng mga Arabo, kundi mababait naman. Kaya lang, ugali nilang manigaw. Amen? Lalo, kasi galing sila sa mga bansa na may mga gera eh. Yung Iraqi, yung Iranian, yung Syrian. Kapag ganyan amo nyo, humanda na yung tenga nyo. Raratrating kayo niyan. At hindi ang Pilipino sa mga ganyang kaugalian. Kasi meron tayong pusong tao. Hindi naman mamon, baka mamaya. ang heart natin ay heart ng tao. No? Madali tayong magtampo. May marinig ka lang na hindi maganda, nandiyan na si Satanas sa puso agad. No? Wala sa utak, sa puso agad. Bakit? Pinatamahan ako ni pastor eh. Grabe yan. Di na ako babalik dyan. So, hindi. Kailangan bumalik tayo sa Diyos kapag tayo lalong nasasaktan sa Kanyang salita. Amen? Kasi ganun ang pagmamahal ng Diyos. The reason why Jesus Christ became flesh, He is the Word of God para tayo turuan ng tama. Sabi niya, narinig nyo sa lumang tipan, huwag kayong papatay. Pero sinasabi ko ngayon sa inyo, huwag kayong magagalit. Oras na magalit kayo, kayo ay murderer na. Sino rito may mga kagalit? Taas nga ang kamay. Liars go to church. Taas ang kamay, may mga kagalit. Wala na. Nasa church na. Glory to God. Hallelujah. Pinatay na pala. Grabe. Nasa church na lahat. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kasi si Jesus din nagalit eh. Ano ang kinagalitan niya? Yung mga nagtitinda sa church. Tingnan mo nga yung katabi mo, may tinitinda ka ba? So, don't misunderstand that, no? Kailangan natin ng pera. Amen? Lalo na ngayon. Don't misunderstand yung katabi nyo. Ang tiningnan lang kasi ng Diyos doon, huwag nating babuyin ang simbahan niya.
Ano ba ang simbahan? Hindi itong building na to. Yang katabi mo ang simbahan ng Diyos. Your body is the temple of the living God. So bakit nagalit si Jesus? Kasi during that time, no, ang church building. Amen? Ngayon, ang church is looking for those who are worshiping in spirit and in truth. So, kapag ikaw totoo sa ginagawa mo, just express what Jesus is doing. Hindi naman masama ang magbenta ka ng mga kung ano-ano. Huwag lang ang katawan mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ang katawan. Templo yan ng Diyos. Amen. Amen. Ibig sabihin, libre. Huwag naman. Di ka libre ka. Ibig sabihin, hindi ka libre. No, you have the value. And that value is very precious to the eyes of God. Kaya kahit anong dumi nitong prodigal son na ito na lumayas doon sa tahanan ng Diyos, inaantay lang siya ng Ama ang kanyang pagbabalik loob. Kaya sabi rito no, sa ating rend your heart, not your garment. In Joel chapter 2. Okay? Bakit ganun ang sabi ng Diyos? Kasi nga, we need to repent. Our heart must be clean so that the Holy Spirit, the Word of God, can come into your heart. Kasi kapag puro basura ang heart mo, walang salita ng Diyos na masusunod ka. Remember that. The Holy Spirit is very quiet. Hindi siya gagalaw. Hindi ka bibigyan ng anumang mga revelation sa Word of God. Bakit? Marumi. Hindi siya pwedeng tumira sa maruming puso. Kailangan magbalik loob tayo, lilinisin ka ng Diyos. Ang Diyos ang maglilinis sa ating landas. Kaya kapag inaano ko to reminisce ko yung Luke chapter 15, sabi ko, this is the one na gusto ng Lord. I-tear natin yung hearts natin kasi diyan siya nakatira. Hindi yung mga nakikita natin katulad ng suot ko, no? Ang bago-bago pero punit-punit. Sabi ko, sino pa bumili nito? Bakit ang daming punit yata? Bago ba ito? Salamat sa nagbigay, ha? So, ito uso eh. May nakita nga akong isang polo doon sa US, no? Kupas na kupas yung kulay niya. Itim siya, parang gray na. Tapos ang daming punit. Aba, nung makita ko, presyo eh. Nagulat ako. Kamahal. Sabi ko, dinidisplay pa. Para ito sa mga, sa mga homeless people doon sa US. Pero hindi eh. Yun ang uso eh. Kaya wala nang distinction yung homeless tsaka yung Mas maganda pa nga suot ng homeless kaysa doon sa mayayaman. Baliktad na panahon, So anyway, ang lang doon, ang gusto kong ipaalam sa inyo, yung return to the Lord, your God. Because God is merciful. Sabi rin sa verse 13, no? He is merciful and compassionate, slow to anger and boundless in loyal love. Ang problema lang ni Adan noon, talagang nagtago siya. Kung siya nag-repent noon, wala tayo ngayon. Hindi ka nandito para mag-repent. Amen? Hindi darating si Jesus Christ at magpipreach, repent, for the kingdom of God is near. Alam nyo ba, ibig sabihin niyan,
yung galit ng Diyos kapag dumating na rito, kaya kapag pinare-repent, ay para hindi mo ma-experience. Amen? Yung galit ng Diyos ay para hindi mo na maranasan. Return to me, sabi niya. Kaya yung pag-return, huwag niyo nang antayin na maubos pa yung kayamanang binigay sa inyo ng Diyos. Huwag na. Hanggat meron niyang gamitin mo upang lumawak palalo ang paghahari niya dito sa mundo, kagaya ng ginagawa ni Jesus Christ na papunta sa langit. Hindi siya nagdala ng anumang kayamanan sa mundo kasi mayaman na siya at binigay niya ang kayamanan dito sa atin. Ano ang kayamanan ng Diyos? Before God created man, He created everything you need. Nandiyan na yung mga puno, kahit na anong puno, nandiyan yan for us to live. Kaya tandaan natin, kaya ka nandito dahil gusto ng Diyos makasama ka sa kanyang paghahari. Ano ba yung ginawa niya yung tao? In the presence of God Himself. In Genesis 1, nandun ang Diyos. Genesis 2, nandiyan ang Diyos. Noong Genesis 3, lumayas ang tao, pinalayas ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, the garden He made is the presence of God with man. Kaya nga pinababalik tayo sa kanyang presensya. Dito pa lamang sa lupa, maranasan natin ang langit. Amen. If you are not going to return with a humble heart, then God will going to give the punishment like what He did to Adam and Eve. In Luke chapter 15, the younger said to the father, "Father, give me the share of the estate that will belong to me." So he divided his asset between them. After a few days, the younger son gathered together all he had and left in a journey to distant country. Ang ginawa niya, he squandered his wealth with a wild lifestyle. So, yung mga lifestyle natin, huwag tayo mag-conform any longer to the pattern of this world. Yun yung born again. Renewing of your mind. You are not poor. You are rich in the presence of God. So, hindi mo na kailangan ng mga tatak na mamahalin. Ang importante lang, meron kang damit, meron kang pagkain, meron kang be satisfied on what you have. Because God, katulad ng sinabi niya, ang mga ibon hindi na kailangan magtrabaho, pero hindi niya pinabayaan. Ang mga lili sa valley, hindi pa nasuot kahit na si Solomon, ang ganda ng mga bulaklak. Pero yan ay ginawa ng Diyos lahat. How much more valuable ikaw sa Diyos? So don't think of anything na magiging sikat ka dahil sa mga gadgets dito sa mundo. Think na dito sapat ang gadget mo para papurihan ng Diyos. Lalakad tayo ng according to His will. Ano ba ang gusto niya? Preach the gospel. Ano yung preach the gospel? Makikita sa iyo yung buhay ni Jesus Christ. The kingdom of heaven belongs to us. Amen?
Hindi mo kailangan magpa-impress sa mga ibang tao. Ang kailangan mo lang, ma-impress sila dahil kasama mo si Jesus. Kapag kasama mo si Jesus, you are richer than Elon Musk. Amen? Meron kang good sleep. May appetite ka. Meron kang, ang buhay mo napakaganda. Bakit ka maiinggit sa mayayaman na hindi makatulog, hindi makakain, may tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Sa kakaisip sa mundong ito, tagyawat, dumadami. Amen? So wag mo nang isipin kung ano yung mga bagay na magbibigay lang sa iyo ng problema. Ang isipin natin, mahal tayo ng Diyos, hindi Kanya pababayaan. Return to God, and He will return to you. Kaya nga si Jesus, nung mamatay, nakaganyan eh. Bakit? Gusto niyang ipadama sa iyo na nag-aantay ang Ama sa langit. Open hand. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Let's all stand. Tapos na po ang preaching. I want you to return. The Lord said, return to me. Ang sinabi ng Son in